Katotohanan. Caritas sa Veritas. Ipinipresentar ng Radyo Veritas Legazpi, Veritas TV, asin Social Action Center kan Diocese nin Legazpi, ang programang Caritas sa Veritas. Caritas sa Veritas, programang madamay asin maandurog sa mga katiwalang nangangaipo. Caritas sa Veritas, makonektar kan mga namamanuaan sa mga nanunungdan na ahensyas kan gobyerno. Caritas sa Veritas, mapaabot nin mga impormasyon, manunungod sa mga serbisyo sosyal kan simbahan sa paagi kan Social Action Center kan Diocese nin Legazpi. Caritas sa Veritas, ang programa sa radyo asin TV na matao nin paglaom sa paagi nin pagkamuot asin katotohan. Caritas sa Veritas. Caritas sa Veritas. Caritas sa Veritas, tinig ng katotohanan. Radio Veritas Legazpi, gabay ng sambayanan para sa kalikasan at sa kapakanan ng lahat. Pag-asa'y hatid sa bawat ekologi at kalusugan, edukasyon at hanap buhay, proteksyon at lakas ng loob, pagbangon ng bawat buhay. Sa bawat usapin ng bayan, tayo'y nagkakaisa. Sa tulong at aral ng simbahan, pag-ibig ang Mapagpalang aldaw sa Tuya Gabos mga tugang. Ito pa rin si John Bautista para sa ating Caritas sa Veritas. Ito po kung saan pinagtutukar niya to ang mga advokasya ng simbahan na makakatwabang sa satuyang komunidad asin sa kapalibutan. Muli, Tabi, welcome sa ating programa para sa Aldaw ng Friday, Wednesday. Today is April 15, 2026. So, yun, napakaswerte natin mga tugang. Remember, yung last programming natin, sinasabi natin, mag-guest tayo ng hindi lang mga innovators ng ating probinsya. Sila yung naka-based dito sa Bicol University. Kala ko mga innovators lang. Mga pang Mr. Philippines pala to. Mga magagandang lalaki pala to, mga guwapings. Mukhang mga artistahin pati. So, huwag kayong magagugulat, hindi po itong mga artisang guest natin ngayon. Hindi po ito showbiz interview, kundi ito po ay isang pagpapahayag ng mga kwento ng tagumpay at paano makakatulong ito sa ating komunidad. So, wag na natin patagalin ang ating intro. At syempre, kailangan nating ipakilala ang bawat isa para sa ating i-discuss na security and fire alarm system innovation. Sige, magpapakilala muna ang bawat isa. Sinong mauuna? Ayan yung mic nyo na pwedeng mag-ano. Yan. Marinada po sa Gabos. Ako po si Joel Habalo, Professor Joel Habalo, Department Head ng Electrical and Electronics Technology. Mayroon mo pong ihirasin yung sarmuyang na innovate as trader. This titled Security and Firearm System Trader. Composed of 3 studies. Kaibahan ko po, may mga kaibahan po ako. Pero in charge lang po ako dito sa evaluation, functionality, acceptability, and effectiveness of using security and firearm system trader used by... Ay, sorry Sir Joel. Mukhang naka-off ang mic mo. Go ahead. Okay. Mukhang kailangan mo ulitin.
Okay, so thank you, Sir Jan. Marinaldo po sa Gabos. Ini po si Professor Joel Habalo. Ako po ang Department Head kan Electrical Electronics Technology sa Bicol University College of Industrial Technology. Mo pong ihiras ining samuyang innovation regarding the security and firearm system trainer. It composed of 3 studies. So, sarong study po digdi. So, study 3. Ako po ang nag-adal tungkol sa, naliksik tungkol sa evaluation, functionality, acceptability, and effectiveness of using security fire alarm system trainer na ginamit sa eskwelahan. Thank you. Okay, next, Tabi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Professor Antonio Buen Jr. Isa po ako sa innovators ng Security and Fire Alarm System Trainer of the Bicol University College of Industrial Technology. Ito po na mga innovations po na ganito ay isa po ito sa mga practical output of research na nakandak po ng Bicol University. So, malaking tulong po ito sa ating mga kababayan at sa mga iba pong institusyon na nagbibigay ng trainings po sa Security and Fire Alarm System Training. Salamat po. Okay. Ang aking katabi, lamang lang sa akin to ng 2 paligo. Kaya, Doc, tira. Isa pong pinagpalang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo po sa mga tagapakinig po. Ako po pala si Kenji Emerenciano. Isa po akong faculty ng Bicol University College of Industrial Technology. Good morning po, Sir John. At isa po ako sa project leader and sa research and extension po, yung ginawa po namin na technology na pinamagatan pong Security and Fire Alarm Systems Trainer. Yan lang po, sir. Yun. So, una, salamat, Tabi, sa pagbigay ng panahon at sa pagtanggap ng aming paanyaya na mabigyan din kami ng idea. Dahil last month ay Fire Prevention Month. No? Isang paggunita ito na kailangan talaga natin sa init. Kasi usually, ang regular nating init ng probinsya rin ay March. Pero this time, hindi na. Wala nang pinipiling buwan. No, talagang patuloy ang mainit at sabi nga isang news ay mukhang papasok tayo sa El Nino, super El Nino. At dito isa sa advocacy rin ng gobyerno at ng simbahan ay umiwas sa mga ganitong potential na sakuna. Ito yung kaya napapanahon, bakit kayo nandito, bakit namin kayo niimbitaran para i-discuss atin ano ba tong mga innovation na to? Ano ba yung traditional na existing na fire preventive measure at ano tong mga innovation na ginawa ng ating mga butihing bisita. Sige po, sino ba ang sasagot? Sige po. Nag-umpisa po siya sa isang humble research po naming tatlo. Si Sir Joel, si Sir Buen, kung saan hindi lang po sa nakikita kasi natin yung pangangailangan ng komunidad, lalong-lalo na po sa aspeto ng skills, technology transfer, and then maliban po doon, and gusto din namin yung gagawin naming research ay hindi lang po siya maiiwan lang sa isang sulok, sa isang shelf, kundi po magagamit po sa community. So yung trainer na ginawa po namin is a product of 3-year research, and then once na develop namin, na prototype namin and na-utilize namin sa community is yun nga po, mabigyan ng kaalaman yung ating mga estudyante, yung mga guro, and yung ating yung partner namin na LGU sa mga schools kung ano yung mga dapat tandaan, mga safety tips sa paggamit ng kuryente, para ma-prevent natin yung sunog. Kasi po yung technology namin may kinalaman sa fire alarm and then sa security. Kasi po sa pagkakaalam ko 2024 to 2025 yung nakawan po is talamak base sa data po 11% po meron tayong cases ng ganyan, and then yung sunog po is talagang napapanahon din
na kailangan natin mabigyan ng sapat na information, legit information kung paano ba kung paano ba ang paggamit ng fire alarm, ano ba ang importansya ng security systems, installation, pag-troubleshoot, and not only to give awareness po, sir, pati din mabigyan sila ng possible employment kung matitrain sila, and then for possible career opportunities or livelihood po with this kind of technology po. Very good, So, mukhang hindi lang to mga tugang pang pagbantay, pag-monitor ng mga sunog, pati doon sa seguridad. Ang coverage nito, yung maiwasan din at ma-prevent din ang mga possible krimen. At sabi nga natin, itong panahon ng crisis ngayon, na itong nag-i-exist ngayon, tumataas ang kriminalidad. So, malaking very timely ito para na itanong din sa inyo, paano magumagana ito? Itong system natin na ito, paano ito gumagana? Si Professor Antonio. Magandang umaga po. Ito pong innovations po namin ay ito ay composed ng 2 trainer in 1. So ibig sabihin, yun ang pagkakaiba sa ibang mga existing na trainer sa market. At isa pa po, mga locally available materials yung ginamit po namin dito. So, bali, pagdating po sa cost, ay medyo mababa po yung cost nito. So, very affordable po siya sa ating mga kababayan or sa mga gagamit po nito. At isa pa po sa pagdating po sa mga community, madali po siyang dalhin. Okay. Para sa mga pag-conduct po ng training sa community. At alam po natin na sa ating lugar ay may mga isla yung iba at mga mahirap marating ng technology or teknolohiya. So yun po ang 2 trainer po na ito ay yung isa pong trainer ay para po sa fire alarm system na kung saan ipapakita po dito yung kung paano yung basic ng installations ng fire alarm system, kung paano po ito gumagana. At yung isa naman po ng trainer ay para po yun sa closed circuit television or CCTV. So pinapakita din dito kung paano rin nagwo-works or gumagana yung isang surveillance para sa security ng isang perimeter or building. At malaking tulong po ito kasi lahat ng mga barangays or lahat ng mga lugar ay nagkakabit na po ng mga CCTV sa bawat mga way or mga daanan. So, kaya naisip po namin na itong technology na ginawa namin ay ma-disseminate yung basic kung paano gumagana at paano yung pag-troubleshoot ng isang system. Naalala ko noon sa ginawa namin na training sa Barangay Tabaco, Fatima. Nagpasalamat sa amin yung barangay electricians kasi dahil sa training namin ay malaking tulong sa kanya para ma-repair yung mga CCTV na hindi na gumagana sa kanilang barangay. At siguro may idadagdag din po ang aming... Mukhang maghanda kayo ng presentation. Very short presentation ito. Pwede bang makita din natin through your presentation? Kasi naka-flash na, no? Plinash na ni Sir Maki. Para mas maintindihan pa ng mga nanonood sa tuyang yan. At pwede bang i-describe din natin ng very imaginative and very creative, Sir Joel, para yung mga nakikinig naman, nai-imagine din nila ano bang itsura nito. Sige daw, pwede ba nagsimula natin yung presentation? Tulad niya sa sinabi ni Professor Buen na it composed of 2 and 1 is security and fire alarm system trainer composed of 2 gadget, the CCTV and the fire alarm system. Kung saan ito yung mga competency na ini-offer doon sa
kung mag-exam ka ng electrical installation and maintenance, Mhm. isa ito sa mga competency na dapat maging mahusay yung mga mag-exam noon para pumasa doon sa AIM Institute. Kaya, minabuti naming pinag-isa lang ito para madaling dalhin kung sakaling nagtuturo kami sa mga barangay Mhm. o kaya sa ibang school na gustong matuto din dito sa pagkabit at saka pag-troubleshoot ng mga regarding the security firearm system trainer. Yan. Kaya at present doon kami sa Kumadkad, Castilla, Sorsogon, Oh, layo. the Kumadkad National High School, at kasama yung the local government unit of Castilla. Mhm. Nagtuturo kami doon. At saka siguro yung project leader magbibigay ng detalye tungkol doon sa aming extension project doon with regards to kung ilan yung nakapasa. Ay, okay. So may dalawang component talaga ito, ano? Yes, sir. Yun. Para at least medyo nagagrasp ko na so study. Ang ganda. At saka dalawang activity po yung Oo, research oo. to transfer of technology through extension. Translated. Yes, ano? So, pwede ba, Doc Kenji, pwede ba nating malaman, ano ba yung pinaka-objective muna ng etong inyong study na to? Ang objective po namin una, sir, is to develop a portable, cost-efficient or cost-effective na device. Kasi we also conducted, sir, comparative study. May mga existing na po sa market na trainer or devices na nagkakalaga ng 300, 500, or minsan $500,000, sir. Oh. So, and isa pa, sir, since this is a product of research, nag-conduct kami ng survey and we review schools, mga TBL and some test-accredited schools. We observe, sir, na yung mga students sa electrical installation and maintenance po is parang nakakapasa, konti po, and then nakita namin yung mga schools po na limited po yung resources. Ito yung nakikita namin parang problem na mga magaling po ang mga Pinoy, ang mga estudyante, pero po yung resources po natin na school facilities. So, nung ginawa namin yung device is pumunta kami sa mga schools and we identified po yung Kumadkad, Castilla. Kasi nakita namin doon na for the past years, hindi sila nakakapag-conduct ng NC2 assessment. And tinulungan namin na pinagamit namin yung device, and thankful kami kay Sir Bob. Siya po yung faculty sa isa sa mga teachers sa Kumadkad na nagtuturo ng electrical installation and maintenance together with and also thankful din po kami kay principal, from Principal Eleanor to Ma'am, yung current po ngayon si Ma'am Lumibaw. For the past 3 years po, doon po kami nag-conduct ng research and then at the same time extension. And nakita po namin sa research namin na nung pinagamit po namin yung device, since that time po, sir, limited pa, wala pa talaga yung mga trainer. Kung meron man po sa ibang schools, pero may costly, medyo magastos po. And then, nung napagamit namin, we're happy na marami pong nakapasa sa NC2 na pwede nilang gamitin sa college or possible sa employment in the future. And another thing po pala, sir, is natulungan namin po yung Kumadkad. And proud to say po na yung Kumadkad dati limited po yung resource. Meron naman pong sapat na resources. Yes. Pero yung school po, particularly po yung laboratory room, ngayon lang, sir, ngayong taon, na-convert na po, sir, na assessment center. Wow, Test the congratulations. assessment center. So, through your assistance, Opo. upgraded na Mentor. sila. Opo. Accredited ang training na to ay accredited din yung ng Opo. TESDA. Opo, sir. Wow. Opo. Kasi isa sa mga another objective namin, kasi ang client po namin or participants namin, maliban sa estudyante, is mga teachers. So sa students po, it's technology transfer. Pagdating naman, sir, sa mga teachers, capacity building.
pag-prepare ng proposals, research proposals, and then mga ganito, sir, we mentor, we help, sir, sa pag-build up, sir, from conceptualization, pag-submit po ng proposal. Yan po, sir, yung dating laboratory room nila. Oo. Ngayon po, sir, first time po magkakaroon, tama ba, Sir Joel, yung Sorsogon ng TESDA Accredited Assessment Center na po, yung school nila. Parang kuan. Yung Kumadkad National High School, the first Assessment. National High School as Opo. assessment center Opo. in the Bicol region. The first Oh. Yes ever. po. Oh. Wow. Ayun po ang Yun ang isa po sabi doon impact during ng the time we pampo namin. attended the inauguration. So mga speech ng TESDA, testimony ng TESDA Provincial Director, yun ang pagkaalam nila. Anong possible employment after graduation ng kanilang NC2 course na to? Sir, usually mga as electrical maintenance technician, alam naman natin lahat ng mga establishment ngayon kailangan yung kuryente. Correct. Oh. So tinuturo namin yun including the electrical safety, electrical energy conservation. That's part of our lesson. Hindi lang nakafocus yung turo namin dito sa output of our prototype sa security and firearm system trainer, but we include other Topics. safety tips and safety energy conservation tips. Oo nga eh. Kasi mataas ang porsyento ng cost ng sunog ay faulty wiring. Yes, So, laking tulong talaga nito. So, parang enhance talaga ng ginagawa natin. Pero, Prof. Buen, okay lang ba na Ton, ang first name mo, Prof. Ton? Okay lang po, sir. Pwede ko bang malaman din paano ito na-access ng, kasi kami ay na-mention nyo yung barangay, na-mention nyo rin ang academe o yung mga schools. Paano to ang simbahan ba? Kasi nangangailangan din ng ganito. Nung nakaraan lang, 2 months ago ata, nasunog din ang isang kumbento sa Ligao. Paano ito pwedeng makatulong ito sa struktura din ng simbahan at sa system din ng simbahan? Sa ginawa po namin na innovation, so alam ko na ito ay magandang teknolohiya para ma-explain sa mga sa ating mga estudyante, hindi lang sa estudyante, pati na rin sa mga komunidad or sa mga mamamayan kung paano gumagana or kung paano yung isang fire alarm system na basic na kailangan sa isang building. At hindi lang sa building, pati sa lahat po na istruktura ay dapat mayroon po na ganito na teknolohiya para maiwasan yung pagkasunog ng isang istruktura. At saka hindi lang yung security system, but yung sa surveillance din, yung Yes. CCTV. Yes. Yung awareness po sa mga simpleng pag-troubleshoot, kung paano ito gumagana, kung paano ito ayusin. Halimbawa, sa isang surveillance, may isang camera na hindi gumagana. Paano ayusin? Yung simpleng natanggal lang yung kable, halimbawa, for example. So, hindi natin maayos yun kung hindi natin alam yung sistema kung paano gumagana yung isang Yes. CCTV system. Sa fire alarm naman, basic mga troubleshooting, halimbawa, yung battery medyo mahina na, or sa isa kasing fire alarm system, dapat meron siyang backup na battery para in case na magkaroon ng mahina or blackout sa isang gumagana pa rin siya. Yung mga basic troubleshooting. So, Yes. awareness ng isang... Natanong ko kasi hindi ko alam kung familiar kayo doon sa vandalism na ginawa doon sa image ni Saint Gregory the Great. So, na-vandalize binato, nasira yung mukha, yung mata. So, napasok ito ng doon lang sa mukhang paano ito makakatulong sa mga ganun incident. Doon lang sa Kamalig Parish, may nagbato rin.
no? Doon sa ka-image din doon. So, paano ba itong mga vandalism sa simbahan? At yung mga possible na nakawan din, paano ba ito na pwedeng makatulong din? Siyempre po, sa security system, meron po tayo dyan na alarm system. Kung baga, para maiwasan yung mga ganyan na pangyayari na hindi ka nais-nais, kung maganda yung security system sa isang building or perimeter, ay hindi na ito matutuloy. Kasi nga, sa umpisa pa lang, magkakaroon na siya ng early warning. So, may itataboy na natin yung kung ano man, sino pa man ang papasok dyan. So, itong mga basic na ganito, hindi na matutuloy ang mga ganyan na kapag mayroong alarm na tumunog. So, ito talaga ay magtataboy sa mga ganyan na elemento, masamang elemento. Parang visualization lang. Halimbawang, pwede bang itong system na ito i-set up doon sa may pintuan na magsiset lang ng specific time na closure na, may closure na. Pagka merong bang pumasok, na invited na pumasok, Yes. Magkakaroon ba siya ng alarm na Yes. pwedeng mapa-alarm to? Yes po. Oh, wow! So, halimbawa, siyempre, magkuklose na ang bahay, simbahan, school, ng ganitong oras. So, pwede siyang i-set up na any movement yung mga Mag-a-alarm. mag-a-alarm siya. Yes po, sir. Yes po. Yes. Pwede po siya ma-set up. Pwede ba nating i-expand ito sa pagbalik po natin? Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Experience high-speed internet with DCTV's Fiber Home. High-speed fiber optic broadband connectivity. Share, post, upload, and download faster. DCTV Fiber Home. DCTV Fiber Home. It's stable and now available at DCTV Cable Network Broadband Services. Get connected fast. Subscribe now. For inquiries, please call 0919-066-7449, 0919-066-7455, and 0919-066-7459. DCTV SM City Legazpi branch is now open, located at the 3rd floor of SM City Legazpi next to SM Cinema. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Looking for a great dining experience? Come explore the flavors of Bicol at Arang by BFD. Arang by BFD. Our menu features fresh, locally sourced ingredients and traditional recipes from the Bicol region. Try our bestsellers like Crispy Bicol Express, Crispy Dinuguan, Pork Binagoongan, Chicken Adobo sa Asin, Native Chicken Tinola, Spicy Mango Salad, Crispy Palabok, Sinigang na Salmon Belly, and Relleno
rellenong hipon. We also offer cheesecakes, breads, and premium cakes perfect for dessert or pasalubong. Try our bestsellers like Arang Chili Brownies, Blueberry Cheesecake, Nutella Cheesecake, Mango Cheesecake, Carrot Peely Cake, Smashed Bread de Pili, Classic Ensaymada, and more. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Arang is the perfect place to discover new taste and enjoy a delicious meal. Join us today and taste our delicious dishes. We know you love our unique take on traditional Bicol cuisine. Arang by BFD. Arang by BFD. A bit of spice in every bite. Come explore the flavors of Arang by BFD at the ground floor of BFD Building, Purok 2, Barriada Road, Gugun, Legazpi City. Reserve your table today by calling us at 0968-624-5875 or visit the official Facebook page at Arang by BFD. Nurture your Catholic life. Visit Vita Católica Bookstore for your books and souvenirs, religious items, and liturgical supplies needs. Visit Vita Católica Bookstore. Vita Católica Bookstore with a selection of different inspirational books, Bibles, children's books, novenas, vestments, catechetical books, mass cards, neo books, shirts, rosaries, pins and medals, images of saints, and others. Vita Católica Bookstore is located at the ground floor, El Palacio Building, Albay District, Legazpi City. For inquiries, message them on Facebook. Vita Católica Bookstore, an outlet of the Diocesan Multimedia Services Incorporated, Diocese of Legazpi. Caritas sa Veritas. Nagbabalik kita para sa tuyang Caritas sa Veritas. Kasama pa rin natin ang mga innovators from BU ng ating Security and Fire Alarm Systems trainer. Ayun. So, tinatanong natin, iniwan nating tanong kanina, doon sa isang establishment, special mention syempre ang ating mga parishes at sa mga office ng ating simbahan. Paano ito makakatulong sa atin? At alam naman natin yung mga nangyaring vandalism ng mga ibang tao na nahuli na nga yung isa dito kay St. Gregory, image ni St. Gregory na vandalize. So, paano ito makakatulong sa atin naman sa sistema ng ating struktura ng simbahan? Ang sasagot ata ay si Doc Kenchi. Gayon po, sir. Safety is everybody's responsibility po. Yes. Na through our technology po is ma-inform, ma-aware ang kalagayan ng CCTV. Kung paano gamitin and paano install. Lalong-lalo po yung sa amin kasi, for example po, kung marunong na po mag-set up ng CCTV sa isang space, sa public space, and then halimbawa may intruder, may balak, let's say burglar papasok sa simbahan, is may yung aming technology, meron siyang alarm na that will notify na merong intruder. Pwedeng kung sa malapit, audible siya, maririnig. Kung nasa malayo naman po, may program din kasi ako po yung charge sa programming. Okay. Na parang magno-notify po yung tao na nasa ibang lugar na there is intruder po or may nakapasok po, and makikita po yung mamomonitor po and ma-alarm and ma-inform. Kasi ang uso ngayon, 'di ba? Ang CCTV mapapanood mo sa cellphone mo, 'di ba? Yes po, cellphone. Ito hindi lang mamomonitor, kundi i-aware ka ng system. Opo. At through text. Opo. Pwedeng yun nga yung pinag-usapan namin mga tugang kanina, yung na para bang NDRRM to na pagka pumutok si Mayone, after several minutes lang nagpa-pop up na yung sounds, Bulgar alarm na tinatawag. Ganun din ba yun? Opo, sir. Yun. Opo. So talagang may awareness talaga, i-inform talaga yung in charge o yung tao, yung owner, security manager ay mas mai-inform talaga. Sa system ba ay kahit ilang devices pwede
o isa lang talaga yung parang major device na doon lang pumapasok o nagpi-feed ng info na may possible intruder na o sunog na nangyayari? Depende po sa gagamiting camera, depende po sa kung kailangan ng anong gagamitin na recorder po, depende po kung ang setup niya po is naka-monitor base or kailangan po ng kasi may camera po na tinatawag na IP, yung available sa household yung ginagamit kasi conscious sir mas mura and then mas accessible. Lahat ba ng system ng camera o CCTV ay appropriate dito? O baka meron kayong specific na device o yung CCTV system na to. Baka meron kayo specific na compatible lang dito. Paano ba? Actually sir, if i-describe namin yung aming technology, ang intention niya po talaga sir is to educate and serve as instruction. Pero kasi sir, yung available niyang camera is dalawang klase. Dome type saka yung anong isa sir Buen? Bullet type. Na kailangan sir may monitor siya. Ay, may mo. Pero yung enhancement po namin sir is yung gagamit na kami ng IP webcam. IP camera, yung may access na po sa cellphone. Oh, okay. Opo. So, may mga specific kasi maraming devices ngayon ng CCTV. Opo. Meron ba kayong specific nga na klase ng CCTV device na rinire-recommend para maging applicable o adaptable yung system natin? O kahit anong brand yan, Opo. pwede. Depende sir kung halimbawa kung ang camera mo is for sa isang maliit na space, halimbawa may anak ka, for baby monitoring or for kung meron kayong wifi sa bahay, we can suggest IP cameras. Pero kung mga buildings or kailangan na po yung mga high-end or mga bullet cameras, dome, and then yung may mga outdoor cameras sir na that can withstand na weatherproof. Ito isa lang depende sir sa kung saan gagamitin. Kailangan ba high definition camera? Yes po, yung resolution niya ganito. Ilan bang minimum resolution ng camera ang importante? Si Sir Procton, si Todd. May mga nakalagay naman. Paki-on tabi. Okay. May mga nakalagay po na specs ng camera. Hindi ko siya na-memorize. Pero depende po sa compatibility ng ginamit na DVR, NVR, kung anong brand. So, nandyan na po yan sa bali hindi ko po memorize yung pixel kung ilan yung. So, bali lang po siya nakamatch na po yan kung ano yung bibilhin mo na halimbawa digital video recorder or NVR yung gagamitin po. Yes. Baka may magtanong lang sa akin. Meron ba kayo ba ay may marirecommend na brand o may mga baka isipin nila kayo ay sales agent ng ng CCTV at ng device. Hindi po, nasa training at pag-awareness po ang ating daladalang advocacy dito. So address po lahat ito. Kung may product ba ay wala po. Ayan in-anticipate lang natin yung possible reaction din ng mga tao. Pero balikan ko lang din, baka si Sir Joel po ang makasagot nito. Prof. Joel, paano naman ma-access ang community sa inyong extension o doon sa paano namin kayo matatap para magkaroon ng isang orientation and basically isang complete na training? Usually po, para maka-avail ng extension activity o training, yung a certain barangay or the head of the school or the mayor, send po sila ng letter of intent that they are willing to have this type of training. Ang gagawin naman namin, kasi iba-iba yung... Kanino susulat, Sir Joel? Sa din, pwede kay Dr. Christian Calleja. Christian Calleja. Yung acting din ng Busit. Pwede doon magsulat.
Kasi i-coordinate namin doon sa EMD, Extension Management Division. Pwede namin yung ang channel ng pag-request. Ngayon, gagawin namin kasi iba-iba po yung pwede namin ibigay na technology transfer. Magkakaroon po ng needs assessment sa isang barangay kung ang kailangan talaga nila sa itong electrical installation and maintenance, kasi marami yung gustong makapasa sa National Competency Examination ng TESDA, at sa isa ito sa mga component. So pwede nilang piliin, o kaya doon sa may mga cookery, pwede din yung iba-ibang Sa Available for available extension. na kuwan. Kaya yung nag-request, sila lang ang sinusulat na po nila yung kung ano ang gustong nilang serbisyo. Paano ba namin malalaman yung mga menu na available na for extension? Pwede namin i-kuhan. Siguro sa mga susunod na Please, na program, pwede namin dalhin yung kuhan. Yung busit po, mayroon po ng food technology, mayroon po ng food service management, mayroon po ng electronics, electrical, mechanical, welding, automotive. At kayo rin doon. Ayun, nice. Taga-busit po May mga lahat faculty din yan. po kami, sir, na May civil makakasama technology. natin. na pwede natin makasama. Pwede Mag-contact ma-access din po yun doon sa amin. Kasi more on technology skills yung kaya Yun ang industrial kinikita namin, technology. sir, skills. Yung mayroon kami. Na talagang kailangan po for Na tile setting. Opo. Kasi meron kaming livelihood component doon sa tada nga, itong uniform na to. May livelihood component kami. Halimbawa, kung magpapatraining kami ng mga food processing, electrical, o ano ba yan? Electronics. Opo. Pwede yun. Pwede po, sir. Ang tama, I agree with Sir Joel na mag-invite lang kayo, sir, through a letter or communication, inviting us to be a resource person or po. Ano ba ang... Kasama yung industrial design, sir. Industrial design. Kasi ano ang naman ang responsible, counterpart ng requesting party? Halimbawa, kami, magre-request kami. Ano ba ang usually counterpart net? Magkakaroon ng MOA, sir. MOA. MOA or kung short training lang po, sir, meeting kung ano po ang gusto po ng inyong participants na mga short-term trainings po or seminar na pwede namin i-conduct. We can do that, sir. Pwede naman po. Wow. Kung MOA si sir, pwede naman. Pero kung ang training po is one sem or mahaba-haba, so doon na sir papasok yung MOA, saka kung ano pa, depende po sa mapag-usapan po natin. Sige. Mukhang kailangan namin mukhang pagbalik po natin, iklaro po natin yan. Problema sa kalusugan, ika'y matutulungan, di ka pababayaan. SCTV, sagot dyan, maging sa kamatayan, monerarya at simbahan, pamilyang naulila, di na mamumroblema. SEDB, simbag sa pag-asenso, buhay mo tiyak magbabago. Kinabukasan ng pamilya'y sigurado. SEDB, simbag sa pag-asenso, nagbibigay serbisyong totoo. SEDB, dito na tayo. SEDB, dito na tayo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extra. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na.
na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C. Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan. I seek health and hygiene for my family. I'm chasing after something more important than money and promotion. True joy when you cross the finishing line with your new running partner. The world has changed. Your scents have changed too. At Whirlpool, with 6 Sense technology, we sense what truly matters. Whirlpool, with 6 Sense technology, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Caritas sa Veritas. Nasa huling bahagi na tabi kita tugang mga sa ating discussion at ating Caritas sa Veritas. Mukhang mabibitin kami at meron na lang tayong 9 na minuto para sa pagtapos ng ating short program na to. Sayang, no? May mga hanging questions tayo pero kailangan lang din nating i-direct to the point yung ating mga inquiries sa ating mga bisita. At the same time, bigyan din natin sila ng opportunity na makapagbigay din ng mensahe sa Tuya. Ang unang inaiwan tanong, yung pag-access ng kanilang serbisyo. At pangalawa, yung paano ba natin ito, yung required ng counterpart ng requesting party. Pangatlo ay ilan bang tao ang minimum na dapat nandyan. Baka may minimum number kasi ang TESDA, pag nag-access ang social action ng training ng TESDA ay may minimum number. Yun po yung gusto nating iba to. Siguro magandang itanong na rin natin para sa last question ay ano ang pwede ba silang pumunta doon sa on-site or kailangan pumunta ng estudyante doon sa Bicol University? So may mga ganong system ba? O magiging component na rin ito, laman ng isang MOA. Yung mga adjustable naman tayo, flexible naman ang pag-uusap. Sino po bang pwedeng sumagot? Si Doc? Doc, mukhang yun ang Kenji ang ating discussion. Kung sakali po may interested po na mag-attend ng aming training or sa electrical installation and maintenance. So far sir, ngayon po may 3 year pa kami, naka-commit pa kami sa COMEDCAD. Okay. So after sir after the sir, we can entertain. Pero sir, we also accept mga short-term trainings or to those. Actually sir, may gagawin sana kami ngayon this coming July. June, July, na we're inviting mga teachers po sa TBL na mag-attend ng aming 4-day session every Friday po. Nice. So ang bottom line sir is kailangan lang po namin sir ng invitation na from a party, kagaya niyo po sir, and then through course po natin kay Dean Christian. Opo. Tapos sir, and magmi-meet po tayo sir kung sino po yung participants, ilang days po, saan, and then magko-conduct po kami ng TNA. So that's the time to sir. We can also conduct short-term training sir. Minimum packs o participants per training. Usually sir, pwedeng 20, pwedeng 30. Okay. At least wag lang bumaba ng 20, no? Opo. We can, so yan po sir ang kuha namin. Kasi so far sir, nakakommit kasi kami ngayon sa COMEDCAD. So imagine sir, 3 years po kami doon. Nagkakonduct lang. And after this, kung successful siya sir, we can replicate this. Kung hindi sa Sorsogon, pwede naman po dito sa atin. Yes. Para at least marami din po yung matulungan namin. Sige sir. Si Sir Joel, may sasabihin. At saka, kung hindi man magawa yung sa in-person training, kung pwede din, nagkakandak din po kami ng online. Okay.
Tulad niya yung... May hybrid din pala. Yes po, sir. Pwede Kasi po. na-test na po yung ng project namin ni Dr. Kenji during the time of pandemic. Nagkaroon po kami ng Tech Talk, tinatawag na Tech Talk. Boy, nice title, Pwede rin online. So, ibig sabihin, pagka-graduate dito, after ng mga training, ang certificate na makukuha nila, kasi hindi naman kami accredited at official school ng TESDA. At likewise, ganun din ang BU, di ba? So, ang marireceive nilang certificate nga ay certificate of participation at in particular course na yan. Kung ilang training. hours, ilang days po yung training. Na ready na sila for assessment ng NC2. Yan, no? So, And maliban dyan, sir, though natapos na yung oras, through Sir Buen, nagko-conduct din po kami ng institution assessment. Parang pini-prepare namin, tinitrain talaga namin na, kasi po, dun dati na bumabagsak or hindi nakakapasa, yung sa pag-install, pag-troubleshoot ng fire alarm and CCTV. So, kumbaga, sir, bago sila mag-assessment, talagang puspusan tinitrain namin sila para 100% pasa po sila sa NC. Yes. Yan po ang ginagawa na din namin na tulong intervention sa Kumaitkan. Kasi babad kami sa community, especially doon sa mga barangay. Walang awareness din kasi yung mga barangay council at limited din pag-access nito. Baka napapanahon na rin na mag-access din. Pero mga tugang, yung mga nagpaplano rin, kasi may mga nakikinig sa atin, mga barangay captain doon sa barangay namin at nagmo-monitor din ngayon. Kaya kung sakaling mauna tayo na mag-undergo ng ganitong partnership with the Bicol University, ipamerienda naman natin ang ating mga trainer. Kung kaya naman natin, may capacity naman tayo mga tugang. Kasi libre sila, di ba? Tama ba? O paano ba? Meron bang required na remuneration ba sa mga training? As of now, sir, yung sa amin is free talaga. Oh, yun. So, kasi free. part kasi sa being a Bicol University faculty and personnel, talagang we are bound to perform mandates. Hindi lang po kami nagtuturo, we conduct research and extension po. Yung parang we extend our hands to the community. So, okay yun napakaganda. Yun po yung pero tumatanggap din sila ng generous na merienda, na lunch, no? Huwag naman natin gutumin to. At syempre, kung may kaya rin natin magbigay ng transpo, i-provide din naman natin. Sige, baka pwedeng para sa parting message ng bawat isa, sino bang unang magbigay ng parang closing remarks o parting message? Si Sir Ton o si Sir Joel. Nagpapasalamat po ako sa Radio Veritas for this opportunity na maihiras miso to share our research and extension. Thank you. Thank you, Sir Joel. At nagpapasalamat din po ako sa Radio Veritas para sa pag-invite sa amin dito at makapag-share ng aming innovation sa ating mga kababayan po. Salamat. Thank you, Sir Anton. Thank you, Sir Jan, and sa Radio Veritas po for inviting us here. And yun nga po, for us, ang learning po, bako lang po sa four corners ng classroom. We don't only teach because of the students, but yun parang commitment din namin as a faculty ng BU na to extend our capability through skills development and technology transfer na makatabang sa community. Wow. That's why we are not asking for anything pagdating sa community. Parang yung ginawa namin research is talagang ma-address natin yung mga issues, yung SDGs, yung problema sa education po natin, yung sa security and sa innovations po. So that's why we are doing this for the community po. Yeah. And salamat po, sir. Kaya tinatawag kayong University of Humanities? Yes po. Tama ba? Yes, so nakangko din po siya sa vision ng President. Oo nga, naka-align talaga. With that, maraming salamat mga Sir Joel, Sir Ton, at Sir Kenji.
Huwag kayong mag-alala mga tugang, hindi po yung last nilang pag-guest sa atin. No? Yung mga innovation, yung iba pang mga pwede natin ma-access na livelihood training, yung na-mention natin kanina, pwede po natin silang ihilain ulit dito para magbigay sa atin ng mga information and very knowledgeable topic para sa atin ngayon. Muli, Tabi, maraming salamat, Sir Joel, Sir Anton, and Sir Georgie. At ito lang po, gusto lang po natin tapusin at gusto lang natin ipaalala, sa Sabado, meron pong pa-training ang ating paralegal team dyan in connection din sa Bicol College of Law, Bicol University College of Law. Sa Sabado, magkita-kita tayo dyan sa 4th floor ng SEDP Conference Room o Conference Hall. Muli, Tabi, sa ngalan ng aming Executive Director, si Father Eric, ang aming mga kairiba sa Operation, Admin, Finance, and Communication Unit. Ito po si John Bautista at kasama ulit natin ang mga innovators from Bicol University. Nagsasabi kami palagi na ang Diyos ay nakikinig sa mga panaghoy ng mga duka. Kaya patuloy kitang magtada, tanganing ang duka at amanon. Pagpalain nawa ng Panginoon ang ating mga gawain. Maraming salamat po. Caritas sa Veritas. Caritas sa Veritas.